Hello! Good afternoon, good day sa inyo mga viewers natin dyan. Taas mo sa energy mo! Good. Kumusta? Ulit. Hello! Good afternoon, good day, good morning, good Hello, evening sa ating... Hello, guys! Sa inyo lahat dyan, sa mga All over the world. RN, sa mga ka-nurse natin. Good morning! Naging ano? Saan ka ba? Ayun. Actually... OFW kasi. Yeah. So, ko-collab ako ngayon. Okay. Papagala ko si... Ami D. And Percent. And yeah, we are OFW here in Singapore. Yan, magto 2 years na kami ni Tet next year. February 2025. Ay, February. Yes. Okay. Ako mag 1 year. 1 year ka na! 2 years pa na sa October. 1 year ka na! Oh, okay. Okay lang Kaya yan. medyo disoriented. Karating nyo lang kasi. Kakagising. Kagigising. So, ayun. Actually, andito kami ngayon sa bahay nila Tet. Cosette for merienda. Just a normal gathering. Normal na lang sa amin to na mag-gather sa kanilang bahay. Kasi sa amin hindi naman pwede kasi sa amin kasi visitors are not allowed. Sa kanila Strict also. strict also. So, yes. ayun na nga. Kaya dito Yun lang na. sila nakatambay. Ayun, tapos ngayon lang ulit nagkakasabay-sabay yung off namin tatlo. Actually, 2 days off kami. Since yesterday. Since yesterday. And then, yesterday, nag-meet kami Nag-mall. Nag-mall kami dito sa next mall, dito sa kanila din. Then, napag-usapan namin na actually, pinag-usapan namin lumabas ngayong araw. Pero, ayun, we just decided na What if mag-mall ulit tayo mamaya? Mag-cook na lang dito at Masama kasi yung weather. Yes. Hindi kami makapag-picnic. Actually, picnic talaga yung maganda. Picnic ba? Madaming places, no? Dito sa Singapore. Free only. Marina Bay. Marina sa Barrage sa Sentosa. Content natin ngayon is i-interviewin ko silang dalawa regarding their lives here as an OFW, as a nurse here in Singapore. So, ayun. Meron tayong kodigo dito. Questions. Actually, there are 4 questions lang. From followers niya. Yeah, sa mga followers ko. Galing kay Don. Number 1 question. Galing kay Don. Sabi kasi siyang follower. Pero, kain muna tayo. Nagugutom. Nagkita na kayo kumain muna. Sabi mo, si ano? Ayaw nga pala. Pagpika-pika muna kayo. Pika-pika. Kasi may inantay pa tayong isang guest. So, number 1 question from Don. Shout out. Yan. Hello sa mga followers natin, subscribers natin dyan. Yeah. Hi Don, na naka-duty ngayon. PM check siya ngayon. So, number 1 question. How's your life so far in Singapore? Grabe naman yung English. Ikaw muna. Hindi, pwede ka naman Tagalog, Ilocano, English. Yeah. Singlish. English. Ikaw muna. Ako? So far, okay na ako dito sa Singapore eh. Compare dati kasi sobrang hirap ang tawag na to? Ma-homesick, mag-adjust. Pero ngayon, so far, okay na. Kasi, madali ka lang kasi umuwi sa Pilipinas pag dito ka sa Singapore. Every 4 months. Dahil nakwento niya nung nakarang araw lang. Plan niya na mag-apply ng Feeling ko lang na. Di ba sabi mo din? If my chance. Kasi nga single pa lang ako. Feeling ko, gusto ko. Vlog ka na. Yun lang naman. Okay na ako dito. Singapore. Ikaw, tayo. Sa akin naman, based on my experience, so far, so good naman. Kasi mababait naman yung tao. And then, yung transportation dito, napakaganda. Easy access. Hindi ka malilate sa work. Unless late ka talaga dapat papasok. Very safe din. Very safe Security. also. Ano pa nga, lahat ng maganda dito, mahal lang talaga.
Mahal lang ang cost of living. Meron akong friend doon sa JB. Sabi niya ganun. Actually, in-invite ko siya na, punta naman kayo dito sa JB. Sabi niya, yung friend nila, Maris. Ayaw ko, sabi nila, ang mahal dyan. Kahit one day lang ako kayo. Mahal dyan, sabi niya ganyan. Lahat kasi everything is expensive. Yeah. The transportation fee. Tapos yung food, especially the hotel. Sobrang mahal. Sobrang mahal. Pero well compensated naman sa mga workers dito. Is it well compensated? Oo naman. Especially as a nurse. For me, oo. For you guys. Kasi family daw, yes. Oo. Kasi single naman, pahalang naman ako eh. Like, parang sarili ko pa lang yung binubuhay niya. Oo. Siguro kung may family ako, ewan ko lang. Yun lang. Oo, kapag may family na. Ano kasi siya, yung first... Or, pag senior ka naman, okay na din. Tsaka, siguro for you, kaya nasabi mong well compensated, wala kang experience sa Pinas na nag-volunteer, naging job order. Tsaka first job. Tapos ganun kalaki yung sweldo, kaya talagang for you. Kaya yung parang... Tsaka thankful na ako, di ba? Kasi, umalis ako ng Pinas, medyo stable na ako eh. Konti lang ang difference niya, actually. Wow. Ay, oo? Kasi, though malaki yung nare-receive, pero yung expenses nga dito, pag niless mo siya overall a month. Accommodation, yung food, yung transport, paglabas-labas, konti lang din talaga yung compare sa sweldo ko. I agree. Oo din. Kasi sa akin, first job ko eh. Kumbaga, parang, malaki na. Hindi na ako makakapag-compare. Wala kang compare. Sa akin meron. Ako rin ganun comparison din. Ganun din naman. Actually, ganun din naman sa Pinas. Oo nga, yung parang almost lang. Almost. Tumas lang siguro konti. Ganun lang. At least, di ba? Then, second question from Rachel. Hello, shout out to Ate Rachel. Hello, ma. Hi, sino ba si Ate Rachel? Friend. Sino ba si Ate Rachel? Ay, sinong Rachel? Senior ba? Or sino yung... Yung senior, SSN. Okay. Si Ma'am Rachel. Siya yung SSN. Mama, maglibre ka na yung burger. Sabay ka na. Mama, maglibre ka na yung burger. Sabay ka na. Dapat niya mapanood to. Okay. Okay, so second question. Ikaw muna mawala. So, how will you manage your homesickness during your down era? Di ba may times na parang down na down tayo, nag-depress tayo. Pagod na pagod. Pagod. Especially pag pagod ka from work. Actually, na-experience ko naman talaga siya. Pero hindi yung literal na homesick kasi sa Pinas. Sa Pinas kasi hindi naman talaga ako nakasama sa family. Nag-work ako malayo sa kanila. Nasa province ako, nasa Manila sila. So, sanay naman ako mag-isa. Kaya lang talaga, may time din na talagang mamimiss mo yung Pinas in general. Pagkain, mga kaibigan mo, yung usual routine mo doon, after work, party, after work, mga trip. Ganyan. Dito kasi pagod, after work, uwi na. Or kakain lang, tapos uwi, pahinga. Then may time na talaga nalungkot. Tapos, eventually napayagan naman mag-leave din yung Pinas. Recharge. Mag-recharge. Yeah, that's all. Ikaw? Ay, ako? Ayan, madami siyang experience. Everyday siya umiiyak. Ay, oo. Pero, parang after 3 months ko nga pinayagan rin ako ng supervisor kong bumalik. Kasi nga na-homesick na talaga ako. Parang sa work, nakikita ko na talagang umiiyak na talaga. Kasi first time mo eh. Oo. First time ko kasi malayo talaga. Tsaka mag-work. Mas bata ka. Kaya parang, sabi nila, sige, bigyan ka namin ng break. So, parang doon na-recharge ako. Tapos sabi ko, parang na-realize ko doon sa Pilipinas na, ay, parang maganda nga din talagang bumalik sa Singapore para mag-work. Kasi parang wala na akong ginagawa sa Pilipinas eh. Parang kumbaga kailangan ko lang pala ng parang magpahinga. So yun, hanggang sa tuloy-tuloy na, after 3 months ulit, uuwi na naman ako. So parang work, rest. So, not bad naman. Parang... Okay. Next question. Question from Australia.
Yay! Shout out to Ate Lorraine. Kamusta ka na dyan? Hi, Ate. Ate Lorraine. Papackage ka na dyan ng kangaroo. Baka kangaroo ka na dyan. Gusto ko ng kangaroo. Yung kick. Yung... Number 3 question. Third question. Where do you see yourself in 5 years? Ano? Oh my God. Nice Kain ka muna. Nice Tagay. Charot. Oo, 5 years na. Dito ka lang, di ba gusto mo PR? Feeling ko, Singaporean ka na. Kasi nga, yan nga, sabi ko nga, di ba, parang napapaano ako na mag-apply ng PR dito. Kasi, parang yun nga, kasi nga malapit sa Pilipinas. Sa family. Oo, makaano ako, parang makamama ako. Like, gusto ko umuwi every 4 months if possible. So, parang inisip ko mag-apply ng PR. Kasi, parang okay naman dito Para sa akin, okay naman dito. Kasi kung pupunta akong USA... Saka marami din naman daw perks ng PR. Oo, diba? So far, nakakaya ko na. So, Sungitan mo kasi na. ngayon, no? Dati, ako nakaganon lang. Ngayon, talagang, lumalabas na yung Kailangan kasing maging strong Hindi kailangan lagi kang naaapakan. Strong independent woman. Correct. Wow. Yun lang. Siguro dito pa rin. Kasi 5 years from now. 3 years siguro kasi contract nga. Sinabi. Yung band ko kasi 3 years. So, may 2 more years pa. So, while planning, dito muna ako. Ikaw, te? Sa akin, plan ko na. Dito? Umalis. Hoy, tigilan mo ako? USRF? Alis ka na anytime? Pwede na siya. Anytime. Hindi, delete ko nga Dinilit sabay ka, no? Delay ko nga Kasi actually nag-i-give ka din. Ever since naman, nag-enjoy ka, diba? Sa akin kasi parang, dito kasi hindi mo madala yung family mo for good. Kaya parang mas gusto ko dun sa ma-PR ka na, nakasama yung family. Maganda rin sana, no? Kasi dito ma-PR ka, dadalhin mo lang family mo, long-term visa lang sila. Anong tawag doon? Long-term? Long-term pass lang ba? Uuwi din sila, hindi sila talagang PR dito. Unlike New Zealand, Australia, automatic kasama mo sila, ma-PR din sila. Si Jan, ito, alis na to anytime. February. Actually, dinidelay ko lang. Process na, dinidelay niya lang. Ay! Alam na yun, sardine time. No. Then, next question. So, yeah. Before we end this live, is it the last question? This is the last question. Ito naman yung sa pinaka-paboritong Sino? best friend ni Annie D. Sino? Pwede ba mag-name drop? Pwede mo. Siyempre kailangan, di ba, follower, di ba? Kaya okay. Kanina? Wala kaya ka? Sabi niya, if you are a writer of a book, totoo yun. And you will write about your life, what would you say is your biggest strength, and how will you share it to the people who is still at the beginning of their lives, of their life journey? Diba? Ulitin ko. Sabi ng best friend mo, tanong niya, if you are a writer of a book, and you will write about your life. Ulit! Cut mo yun! Okay lang yan. Hindi naman yan. Baliw. Okay lang yan. So, if you are a writer of a book. Best friend natin. Lalo ka na. Tingnan natin kung isasali mo pa. Best friend ko rin yun. So, if you are a writer of a book and you will write about your life, what would you say is your biggest strength, and how will you share it to the people who is still at the beginning of their life journey? Ako, siguro siguro yung strength ko siguro yung faith ko kay God. Kasi parang yun nga yung pinanghahawakan ko Sa totoo lang. Kasi pagka syempre yung sobrang down ka, doon ka lang mag-pray ka, sobrang pray ka talaga. Then parang
along the way, parang nagiging strong ka na, hindi mo na namamalan, ano kaya mo pala? Ano ka 6 months ka na pala? Parang ganun. So, parang sa akin, parang para ma-influence ko yung ibang tao, siguro to support them or parang i-advise sila. Kasi yun lang naman yung tanging masasabi ko sa kanila eh. Or... Anong i-advise mo? Na ano? Bibigay daw siya ng ng encouragement. Encouragement. Like what? For example, meron kaya yung mga bago sa atin. Sasabihin na daw na kayo. Ano? Paano Hindi, sabihin ko na. Ay, sinasabihin ni Ami, di umuwi na. Uwi ka na. Mag-amulit ka na. Sabi ko sa kanila, iyak ka lang sa word, makikita nila yan. Mapauwiin ka nila. Hindi, si ano, katulad ngayong bago nating sabi ko, yung ka-age ko, sabi ko kung ganyan. Shout out mo na. Sabi ko ganyan, kaya mo yan, sabi ko. Lagi ko kung kinakamusta eh. Kasi sabi niya, okay naman ako, ganyan. O di maganda, sabi ko. So, sabi ko nga, pag nakaya ng iba, dapat kaya din natin. So, pag may mga Pinay na naging senior, di ba? So, meaning, kaya din nating maging senior dito sa Singapore. So, yun lang, parang magtingin ka lang ng motivation ba? May-inspire mo lang sila para ma-cheer up din. So, yun, mag-along the way, okay na din sila. Diba? I-support mo lang. Siyempre, God is good all the time. Amen. Amen. Amen to diba? that. Amen to that. Ikaw, kuya. Let's stand up and let's go. Ayaw mo kasi maano ka. Okay. Your experience, Ami muna. Ay, ikaw muna. Siya kasi sige, may sa vlog. side ko, feeling ko yung lakas ng loob yung meron ako. Kasi sa mga nagsisimula, kagaya ko, first time ko rin na mag-abroad. Mahirap actually. Yung mga makakasama mo, hindi sila yung kagaya ng ugali ng mga Pinoy. Talagang maraming adjustment kang pagdadaanan. Kaya kailangan malakas yung loob mo. Buo yung loob mo actually. Kasi kung hindi, talagang maiisip mo, umuwi na lang. Pag konting napagsabihan ka, uwi ka na lang. Sensitive Dapat di maging sensitive. Kasi talagang along the way, makakaranas ka ng lungkot, ng hirap. So, kung hindi malakas loob mo, bibigay ka. And then yun nga, sa mga mag-start ng journey dyan, lalo na sa mga new nurses natin dyan, nagpa-plan mag-abroad, yun. Isa yun sa dapat buo yung loob mo bago kayo alis ng country. Kasi mahirap yung mag-start ka tapos mag-back out ka rin in the end. Marami kaming mga kasamahan dito na ganyan. Kasama namin ma-deploy after ilang months, umuwi rin. Dapat, nyo na yun i-prepare nyo na yung sarili nyo na maka-experience kayo ng hirap, lungkot, adjustment. Pero at the end of the day, kaya nyo naman yan. Kagaya namin. Matatapos na yung contract namin. Tsaka isipin mo, during or before ka nag-apply ng Singapore, pinag-pray mo yun. Yan yung winish mo. Pinag-pray mo yan. So, tapos binigay ni Lord. Tapos ngayon, ilalet go mo lang. Or magko-complain ka lang. Hindi dapat ilaban. Tsaka alam ng Panginoon yun. Siguro kung merong mga downs or mga pagsubok ka, andito ka na sa Singapore, actually alam ng Panginoon yan. Alam niya na masasaktan ka, alam niya na mahirapan ka, pero alam niya rin na hindi ka susuko. Tsaka alam din niya na makakaya mo. Kaya binibigay niya. Tsaka nilalagay naman ni Lord yung mga people na magsusupport at tulong sa'yo. Kagaya nila, diba? Totoo lang, no? Kasi hindi lahat ng Pinoy, kasi naririnig ko sa Pinas dati na huwag ka magtiwala sa mga kapwa mo rin Pinoy if ever. Kasi nga parang, syempre, individual differences eh. So, sabi ko nga, maswerte nga ako kasi nga, di ba, parang nagkakakilala tayo. Kami, ganun. Oo. So, mga real friends kami. Correct. Kaya yun. Hindi kayo, sinisiraan ka kaya namin. Ay, di mo ba alam? Pag nakatalikod ka. Muna kayo. Hindi direct tayo face. Bye, guys! Laxing. Tapos second pagdating na yung niya. Isa naming guest. Dapat po hindi siya masyadong mahaba para hindi boring. Ayun, so that's it. Thank you so much for watching.
Yeah, thank you so much guys sa pakikinig ng aming story dito sa SG, sa mga future nurses dyan. Lipat na kayo dito. Hanap lang kayo ng motivation. I-PM nyo lang siya kung paano siya nakarating dito at nakatanggap ng SG. Ayun na nga. Okay, mag-outro na. Hanggang dito na lang yung namin, yung vlog namin. Yes, kasi magpapaalam na kami. Gutom na rin kami. And then sana may natutunan kayo guys. Para sa mga life update, kung gusto niyo pa ng mga life update regarding sa akin, just click comment subscribe. Down below. Comment down kung meron man kayong mga questions. Mayroon kayong request na gawin niya mukbang like that. By the way, next week, November 22, I'm going to Korea, South Korea, in Seoul. Yeah. And please stay tuned and help me to stay with me. Please help me to, Isasama niya kayo sa Korea. Samahan niyo ako doon. Itutur niya kayo doon. Sa mga hindi makalipad at walang plane ticket, si Jan ang bahala sa inyo. Siya ang bahala sa inyo. Sige na, bye-bye na. Bye-bye!